Madalas kapag magbabakasyon ka papuntang Baguio, ay uupa kayo ng isang vacation apartment. Bukod kasi sa komportable iyon, ay para ka na rin may sariling bahay. Pero may isang pangyayari sa aking buhay na hindi ko malilimutan. Ako si Iker at ito ang karanasan ko tungkol sa isang vacation apartment sa Baguio. Last week yon ng April, kainitan ng panahon ng magyaya si kuya na magbakasyon naman ng ilang araw. Tamang-tama yon dahil nakabakasyon kaming lahat. Sila kuya at papa naman ay may magagamit pang sick leave sa kumpanya nila. Makalipas ang ilang araw, ay natuloy kaming pumunta sa Baguio, palitan sa pagdadrive si kuya at papa. Hassle pa raw kasi kung mag-hire pa kami ng driver. Bukod pa kasi sa kailangan mong isama ang hindi mo kilala sa vacation apartment. Problema pa ang idadagdag na bayad sa kanya. Dagdag budget na rin ang ibabayad sa driver at isa pa marunong naman din mag-drive si mama kung nagkataon. Maya-maya pa ay nag-iba na ang simoy ng hangin. Alam mong nasa City of Pines ka na dahil iba na ang amoy noon. Sabi ni Papa ay dahil daw yon sa mga pine tree na nakatanim sa lugar. Medyo lumalamig na rin ang pakiramdam namin. Kalaunan ay narating din namin ang isang vacation apartment sa subdivision. May 3 kwarto yon. May cable, may parking area, at full furnished ang apartment. Yun nga lang walang telephone doon. Pero okay lang din naman dahil may phone naman ang bawat isa sa amin. Hindi gaya tuwing magbabakasyon kami kapag sem break, kapag ganitong summer vacation ay hindi gaanong malamig. Sapat lamang ang klima para pawiin ang init ng syudad. Naaalala ko kapag sem break talagang nanginginig kami sa ginaw. Matapos makapagpahinga ay nagyaya na sila mama at papa na mag-ikot-ikot muna sa malalapit na lugar. Nang magpagod ay umuwi na kami sa totoo. Lang ay hindi pa gabi noon. Maghapon pa lang pero parang wala kaming ganang tumingin-tingin ng mga oras na yon. Umakyat ako sa kwarto at nakita ko nakakalat lahat ng gamit ko. Pa! Pinasok yata tayo! Agad umakyat si Papa sa kwarto ko at nakitang nagkalat ang mga gamit. Check mo nga kung anong nawala. Habang nililigpit ko ang gamit ay inaalala ko ang mga bagay na dinala ko. Napansin ko na ang mga importanteng bagay katulad ng laptop ko ay hindi kinuha. Parang talagang kinalat lang ang gamit ko. Wala namang nawawala. Takang-takang si Papa. Pangyayaring iyon. Sino naman kayang papasok dito para lang ikalat ang gamit mo at bakit gamit mo lang ang ikinalat? Ilak mo nga yung kwartong yan next time bago tayo umalis. May pagkaburara ka rin kasi. Sermon sa akin ni Papa. Napabuntong hininga na lamang ako. Ako na nga ang naagrabyado. Ako pa ang nasermonan. Pinulot ko ang iba pang nakakalat sa sahig, kasama na ang pabango ko. Ngunit nabitawan ko iyon at kumulong sa ilalim ng higaan. Lumuhod ako at yumuko upang tignan kung saan napunta iyon ang bigla akong makaamoy ng mabahong bagay. Mabaho pa iyon sa patay na daga. Parang nabubulok na karne. Halos magkanda suka ako sa naamoy ko. Pa! May mabaho dito sa ilalim ng kama ko. Muling bumalik si Papa sa kwarto. Kukunin ko sana yung pabango ko. Bumulong sa ilalim. Naamoy ko na lang yung mabaho sa ilalim dyan. Wala mo ko kay Papa. Wala naman akong naamoy Ang selan-selan mo. Muko si Papa tumilip sa ilalim ng kama. Inukwang niya na rin ang pabango na kumulong sa ilalim ang kama. Hindi naman naamoy. Ang baho-baho kaya. Pagpupumilit ko. Dahil sigurado ako sa naamoy ko. Wala, bumaba ka na nga. Tulungan mo mama mo. Magaling din kumain.
ko sa akin ni Papa. Hindi na ako na pinagpilit, hindi na ako na pinagpalitan pa kay Papa ang naamoy ko. Sumunod na lamang ako para wala ng usapan. Dumating ang gabi at inangan ko ng matulog. Umakyat na ako ng kwarto habang iniwan ko si Kuya na nanonood pa ng TV. Sila Mama at Papa naman ay kanina patulog. Parang napagod ako ng araw na yun at agad akong nakatulog. Maya-maya pa ay naramdaman kong lumundo ang kama. Ang may katawan na humiga sa tabi ko. Hindi ka matulog sa kwarto mo, Kuya. Naiinis na sabi ko. Hindi talaga ako sanay na may tumatabi sa akin. Tinino ko nga ang mga mata pero walang tao doon. Nakalundo ang kama ng walang tao. Parang may mabigat na bagay lang doon. Agad akong lumabas at nakita ko si Kuya na nakatulog na kakapanood ng TV. Ganun palagi siya. Naiiwang bukas ang TV kakapanood. Hindi ko na siya ginising. Minatay ko na lamang ang TV. Humiga na din ako sa isang mahabang sopa. At doon, umikit ako. Natatakot ako pero hindi nagaya kanina. Bandang alas 2:30 ng madaling araw ay araw ng gisingin kami ni Papa ay at paakyatin sa mga kwarto. Magsiakyat nga kayo doon. Utos ni Papa sa aming dalawa. His voice behind has spoken, your soul will now be stolen.